Sige ka. 1,000,000! 2,000,000! 3,000,000! At milyon-milyon palakpak! At milyon-milyon pound! At milyon-milyon peso! Si Sir June Agaraw! Tayo! Mahina ang palakpak nyo! Grabe, dilaw na dilaw! Hallelujah! Amen. Upo na ang lahat. Upo na. Palakpakan na natin Mr. Gonzaga. Magaling ba si Mr.? Yan lang ang palakpak niyo para kay Mr. Palakpakan niyo ng todo. O, sandali mo pala. Kunin ko yung sis. Baka akala ng iba. Baka may bulag yan. Tama. Anyway, sa mga first-timers nandito, mayroon bang first-timers? Taas mo ang kamay. Sige, wag ko kayong maya. Number 1, pag yumaman ka, dapat kasi, kung gusto mong yumaman, maliti ka, mayroon kang ugali na letter A. Kung first-timers ka, honest. Kaya dapat honest ka. Okay? Taas ang mga honest na mga first-timers. Taas. Palakpakan mga honest na mga first-timers. Now, ladies and gentlemen, alam nyo, parang wala na akong sasabihin kasi sinabi na ko lahat ni Nestor. Sobrang galing. Tama ba yun? Isa yan sa mga idol ko talaga pagpasok ko sa Global, kaya palakpakan natin si Nestor. Wala na ako ibang sasabihin, kaya palakpakan natin si Nestor. Yun lang pala. Anyway, ladies and gentlemen, bawa akong konting i-share sa inyo kasi karamihan, bago ako magtuloy. O, alam mo ba, palakpakan natin yung mga parents. Mga parents, palakpakan natin. Bakit o? Happy Mother's Day. O, sige, sabihin mo sa katabi mo, Happy Mother's Day. Yun. Grabe o. Talaga, kahit single pa yan ha, tapos sinabihan mong Mother's Day. Grabe, okay. Sa lahat ng mga parents na nandito ngayon, napakaraming salamat po sa inyong lahat kasi dahil sa inyo kami ay nabuhay sa mundo. Tama o tama? Tama o tama? Kaya ladies and gentlemen, palakpakan natin lahat ng mga parents. Okay, pagpasensya nyo na kasi medyo na-insert na ako ngayon, galing pa ako sa Davao. So gusto ko lang i-share sa inyo, lalo sa mga first timers dito. By the way, my name is June Agaraw. Yun, ako yung taga Davao. May taga Davao ba dito? Bisaya, mayroon? Kasi kahit hindi kayo magpataas, mukha nyo pa lang, halatang-halata talaga. Bisaya talaga. So, Tracy kami magkakapatid. Ako yung bunso. Ako yung isa sa mga biktima ng karasan ng mga tinatawag nating mga kasa, mga kasagingan, kasagbutan, kakahuyan, kadaruhan. Paramihan ng anak ang aming barangay. So isa ako sa biktima ng paramihan ng anak. Nung pinanganak ako, sabi ng papa ko, sobrang gwapo ko raw. Nung lumaki ako, nagtaka sila bakit nagiba yung mukha ko. Sana hindi na lang daw ako lumaki. Oo, so may ugali daw akong PPHP. Ano yun? Papangit ng papangit habang papalapit. Ang hirap, no? Kaya nagsishades na lang ako, tama? Oo. Tapos nagtatanong din naman ako sa mama ko, kahit kita yung mukha ko. Sabi niya, anak, nung pinakita, yung mata mo sobrang cute, yung tainga mo sobrang ganda. Yung ilong mo ang tangos, pag ipagsama ang gulo, sabi niya. So wala akong choice kasi alam mo naman, pag ikaw ay youngest, ikaw ang biktima ng karasan sa lahat ng mga alam mo yun, pinagmamana. Tama-tama. Oh, siyempre, kasi youngest ka eh. Lahat ng kung anong nasa magulang sa mga kapatid mo, pamamana sa'yo, tama? Oo, kaya sabi ko, ma, I'm gonna stop. Ayoko na. Sabi niya, ay, nag-English ka na. Oh, of course, ayoko na. Ma, yung panty at bra ni ate, suit ko na. Pati na ba yung blouse? Ayoko na yung kulay pink kasi. So, wala akong choice kundi gagamitin lahat. Tama. Sa madaling salita, ako kasi sobrang hirap namin, so kailangan ko talagang alam mo, ituloy yung pag-aaral. Yung pag-aaral na sabi ng mga parents na ito ay nakakatulong ng ating mga sa kinabukasan. Tama o tama? Now, ang point ko ngayon, kaibigan, ito ho, parents. Okay. Tama o tama? Ulitin ko ho, sa mga parents na dito, mayroon bang parents dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay, okay maya. Okay, baba, palakpakan natin mga parents. Okay. Pangalawa, sino ang magkaka-parents na? Wala pa. Sige. Anyway, ladies and gentlemen, parents. Now, ang tanong ko, pwede ba ang parents yung dahilan kung bakit tayo yumaman ngayon? Tama o tama? Wala akong ibang sakot dito. Yes or no lang naman eh. Tama? Wala namang or. Okay. Pwede ba ang parents yung dahilan kung bakit yayaman tayo? Tama? Pwede din ba ang parents dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon? O, posible lahat, tama? Okay, pero anong sabi ng parents, anak? Mag-aral ka na mabuti para matupad mo ang iyong? Exactly. May mga pangarap ba kayo? O, malamang, kasi ito, libre na ho to. Libre na.
Hindi na ako ito binabayaran ngayon. Tama o tama? O anong sabi ng magulang? Anak, mag-aaral ka na mabuti pa, pag-graduate mo, matupad mo ang iyong mga pangarap. Exactly, sinabi, hindi. O, sa mga magulang na nito, sinabi nyo ba? Hindi. Sinabi, ano una yung sabi? Kailangan mo anak, na kailangan ka makahanap ng trabaho. Tama o tama? Para pag-graduate mo, matupad mo ang iyong pangarap. Ngayon, natupad na ba? Natupad na ba? Paano yung sinabi ng parents? Anong mali? Wala na sinabi. Wala pa. Ulitin ko. Kasi alam ko, ngayon lang kayo makakita dito ngayon. Tingnan mo ha. Ngayon, ang iba naman, tatayo ng business. Kaso nga lang, walang pera, kaya hindi makapag-business. Tama o tama? Ulitin ko. Anak, mag-aaral ka ng mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. At kung makahanap ka ng magandang trabaho, matupad mo na ang pangarap mo sa buhay na magiging isang dakilang empleyado habang buhay. Praise the Lord. Hallelujah, Father God. Amen. Tama ba yun? Pwede ba makita mga kamay ng mga empleyado? Taas ng kamay. Sige, mga dakilang empleyado. Palakpakan ho natin. Palakpakan natin. Bakit ho? Sa lahat na nag-a-apply, kayo pang natanggap. Ang hirap kaya mag-apply ng trabaho. Tama o tama? Lalo yung kabataan ko, paano ako nag-apply ng trabaho? Ang hirap po. Bakit? Imagine hindi ako college graduate. So kung hindi ka college graduate, mahirapan ka mag-apply ng trabaho. Why? College graduate nga, nahihirapan ikaw pa. Tama? Tama o tama? Lalo na ngayon, kung lahat ng ina-applyan mo, ang hirap. Bakit? Una, hanapan ka ng gold grades. Paano yung mga grado mo? O palakol yun. Tama? Mahirap. Ito pang pangatlo, ito yung pinakamahirap talaga mga kaibigan. Siyempre, hahanapan ka ng with pleasing personality. Yun ang pinakahayo ko sa lahat. Parang nakaka-insulto, tama? Kasi ako talaga, at my own experience na, nahihirapan ako dito. Bakit? Diyan pa lang, ang sabi ng mga tao, grabe, ang hirap mong tanggapin. Bakit? May personality ka, pero walang ka pleasing. So, ang sakit, tama? Ngayon, sino ba dito yung nag-a-apply ng trabaho hanggang ngayon hindi matanggap-tanggap? Yan ang problema mo, yan ang problema. Totoo yun. Bakit? Imagine ko ikaw magulang ngayon, may anak ka nag-a-apply ng trabaho, ang hirap po, lalo na kung mag-apply ka. Tama o tama? Lalo na kung hindi pa tapos uuwi na. Biktima din sila sa kaharasan talaga ng with pleasing personality. Hindi matanggap-tanggap. Joke lang. Anyway, kaya doon ako nahirapan. Bakit? Hindi naman sa inaano natin. Nandito yung tinatawag nating discrimination. Alam mo ba yung discrimination? Nagsimula ko dito. Tama. Oo, totoo yun. Bakit? Tingnan mo na lang. Hindi ko naman sinasabi nga kung pangit ka. Hindi ho. Bakit hindi mo naman kasalanan kung pangit ka, kapatid? Tama? Paano masasabing kasalanan mo? Bakit? Pinanganak kang pangit eh. Bakit? Yung mama mo pangit, yung papa pangit, ano ka, exempted? Hindi ho. Tama. Oo. Kaya kung ikaw pangit, kapatid, huwag mo sisihin yung mga magulang mo. Bakit nadamay din sila eh? Nakuha nyo ba? Oo. Imagine mo naman, tingnan mo naman, pinanganak ang pangit, lumaking pangit, nakasawa ng pangit, naganak ng pangit, lumaking pangit, matanda ng pangit, namatay ng pangit, ang hirap ng pangit. Kapatid, kung pangit ka, wag ko kayong masasaktan. Alam mo bakit? Pinakita ko lang bakit kayo mahirapan dito. Bakit? Ang hirap po talaga magiging pangit. Tama. Oo, tingnan mo na lang. Hindi ko nilalahat, pero ito ang malamang na mangyayari. Tingnan mo na lang. Pag pangit ka at maganda, tingnan mo na lang. Pag nag-aaral ka na maganda, nag-aaral kang pangit. Pag ikaw ay maganda, pag nag-aaral ka, saan ka makaupo? Harapan. Tama. Oo, pero kung pangit ka, kahit present ka, absent ka. Tama? Saan ka nakaupo? Sa likuran, sa may basurahan. Ito pa ang malupit, pag may umutot, ikaw ang dahilan. Tama ba yun? Ang malupit mo, yung umutot ka, absent ka pa. Kasalanan mo patuloy, tama? Hindi ko sinasabi nila lahat, pero pag pangit ka kaibigan, ang hirap po. Tama. Subukan mo na lang, mag-apply ka ng trabaho. Sabihin na lang natin, department store, SM na lang. Pag maganda ka, saan ka ilagay? Pag maganda ka, cosmetics area. Tama. Pero kung pangit ka, stockroom ka.
Kaharap mo yung mga sapatos, stock number ba? Bawal tumingin sa taas, patusok yung mata mo, tama? Tama. Lalo mag-apply ka sa Jollibee, malupit yun. Bakit pag maganda ka, mag-apply ka sa Jollibee, saan kay lagay, cashier ka, tama? Pag pangit ka, mascot ka. Sa Jollibee, bidams. Ang hirap ng mga pangit. Tama, no? Ang hirap. Lalo na kung talaga, ito pa, papasok, mapapasok ka pa sa SM, ito malupit. Pag papasok ka sa mga department store, malayo ka pa lang, may mag-greetings na sa'yo. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Welcome to SM. Tama? Sounds familiar? Pero kung pangit ka, pagbaba mo pa lang, may magraradyo na. May papasok, kapkapan mo. Kapkapan mo. Kinakapapal ka pa. Akala mo tapos na, ipapamoy ka pa sa kinain. Hindi na pagpangit kapatid. Kaya kung ikaw pangit ka ngayon, wag mo kayong masasaktan, ha? Oo, wag mo kayong masasaktan. Bakit? Sinasabi ko lang, kung ikaw ay pangit, mahirap ka mag-apply. Tama. Lalo na kung mamatay ka. Tingnan mo, pag maganda ka namatay ka, pagtingin sa kabaong, anong sabi ng mga tao? Sayang. Tama. Oo, lalo kung nag-rape ka, sayang, sana nahuli na yung mga nang-rape nito. Pero kung pangit ka, nalagay ka sa kabaong, pagtingin ng mga tao, gaba. Mirisi. Yan ang tabat sa kanya. Mabawas-bawas ang mga lahi ng mga pangit. See? Hindi ko sinasabi nyo lahat kapatid, pero ang hirap po. Lalo na kung mag-apply ka sa mga, alam mo yun, kasi may mga babae talaga, mga lalaki, napaka-ambitious. Mag-apply talaga mga Philippine Airlines, tama? Kung maganda ka, apply ka ng mga Philippine Airlines, saan ka ilagay? Cabin crew, tama. Kung pangit ka, saan ka ilagay? Plugman ka. Umaganon ka sa plugman. Lupit ng plugman nyo, wala ng plug, gumagano na. Trust. Bago sa airplane. Kapatid, hindi ko sinasabi nila lahat, pero kung pangit ka, ang hirap maging pangit. Tama. Totoo nga ba may taong pangit? Wala namang taong pangit Tama? Kasi in the book of Genesis, na ginawa ng Diyos ang tao, sabi ng Diyos, gagawa ko ng tao, kamukha ko, amen? Kaya kung anong mukha ng katabi mo ngayon, yan mukha ng Panginoon. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, tingnan mo, tutukan mo. Yan ba nilikha ng Panginoon? Iba dito. Parang demonyo ito. Kaibigan, walang taong pangit, dipindi lang sa iyong katabi, kaya tingnan mo katabi mo. Ako, logi ka. Ulitin ko Ito pa, panglas na kaibigan. Itong mga pangit, gumagawa pa ng mga kwento. Tingnan mo pangit na, gumagawa pa ng kwento. Paglalabas ka ngayon, pangit ka talaga. Tingnan mo pag may lalabas, pangit, nasasaktan na yan. Bumalik tuloy. Tingnan mo itong mga pangit, gumagawa pa ng kwento. Anong kwento? Tingnan mo, sabi ng pangit ang kagandahan ay nasa panglabas lamang. Tama? Naniniwala ba kayo nun? Naniniwala ba kayo na ang kagandahan nasa panglabas lamang? Oo naman. Saan ka ba nakakita? Ate, ang ganda ng atay mo. Ang kinis ng abdi mo, kuya. Kalokohan naman yun, tama? Kaya taniwala ako, ang kagandahan nasa panglabas lang, tama. Oo, kasi maniwala kayo. Kasi ang kagandahan, pagdating ng panahon, palamlam ng palamlam. Pero ang kapangitan, pagdating ng panahon, patapang ng patapang. Parang dato puti. Pasin ng pasin. Ay, kaibigan, kung pangit ka, wag ko kayo masasaktan. Bakit Siyempre, ang pangit kasi may advantage yan. Ulitin ko, may advantage ka. Tama? Gusto mo malaman yung advantage mo? Ito yung advantage mo. Una, pag pangit ka, kaibigan, kung pangit ka, makinig ka ngayon. Kung pangit ka, ito yung advantage mo. Una, number one, siyempre, hindi ka matatalo sa mga beauty pageant. See? Mag-isip ka muna, ba't ka sasali, tama? Beauty pageant yun. Nakuha mo? Hindi ka matatalo nun. Pangalawa. Pangalawa, pag pangit ka, siyempre, hindi ka magkakasakit ng AIDS. Sinong gagalaw? Habang buhay kang virgin, safe na safe, tama?
Oh, advantage yun, tama ba yun? O ito, pangatlo ang advantage mo. Nako, kung dito uso yung rape, nako kung maganda ka, kahit alas 9 pa lang, nigagang rape ka, tama? Tama? O ngayon, kung pangit ka, kaibigan, kahit hating gabi ka na, pag uuwi ka, kahit andyan pa yung mga rapist, titingnan ka lang. Bakit akala nila, kasamahan ka nila? O, palakpak mga pangit. O, tanong. Makwento tayo sa empleyado. O, question nga. Bakit employment ang unang hanapin? Bakit? Sa mga parents, bakit employment? Kasi dito kasi sabi nila, dito kasi secure na. Tama o tama? Tama. O, sabi nila, anak, dyan ka, security ka dyan. O, totoo ba yun? O, bakit? Pasok ka lang araw-araw, may sahod ka, 15 katapusan. Tama o tama? Pasok ka lang araw-araw dyan, anak, may sahod ka, 15 katapusan. Tama? Kasi dito, anak, security ka, may sahod ka, 15 katapusan, tama? Pasok ka lang, may sahod ka, 15 katapusan, tama? May sahod ka, 15 katapusan, 15 katapusan, 15 katapusan, 15 katapusan, walang katapusan. Tama. Okay, ngayon, bakit nga ba sinasabi nilang security? Bakit? Kasi dito kasi, anak, stable. Stable yan, stable. Ayan, o. Anak, dito kasi bakit stable yan, anak? Pag umalis ka talaga, pangit ka. Promise. Hindi na naman siya aalis. Bakit stable? Kasi dito, kasi tingnan mo ha, bakit siya tinawag siyang stable sa mga tao na nandito ngayon, ito yung formula. At sa akin yung narinig ngayon. Bakit siya tinawag ng stable? Magkano bang minimum wage dito sa Manila? Oh, exactly. Sabihin na lang natin 10,000. Okay na ba yung 10,000? Malaki na ba yun? Opo. Nako, taas nyo ka na nang naglalakad na ka 10,000 ka. Tama? Tama. O, tingnan nga natin bakit stable tinatawag siya. Tingnan natin. January, magkano sahod mo? 10,000. February, 10,000. Tama? March, 10,000. April, 10,000. May, 10,000. June, 10,000. Kaya tinawag siyang stable kasi 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Nag-i-stay lang. Hindi mo tumataas, hindi din bumaba. Naka mo? Question, stable ba nga ba? O, tingnan natin ha. 10,000 ba nga bang kinikita mo? O, tingnan natin. Guys, makikita mo ito yung reality. Tingnan natin. O, 10,000. Bawasan ng tax yan. Magkano natira? Siyempre, magbibigay ka ng 1,000 para kay Janet Lim na police. Tama. Oo, tingnan mo. 10,000. Bawasan ng 1,000 kay Janet. Baka natira? 9,000 na lang. Tama. O, bawasan natin pagkain. Kumakain tayo tama? O, 49ers a day. O, every meal. Okay, 4-5 sa isang buwan. Less yan ng 4-5. Magkano natira? 4-5. Tama. O, bawasan natin ng renta ng bahay. Mag-rent ba kayo ng bahay? O, big freezer na lang 1,500. Napakamura. Magkano natira? 3,000. Tama ba yun? Bawasan natin ng pamasahe 1,200. O, magkano natira? Magkano? 1,800. Tama. Bawasan natin ng 800. Saan to? Siyempre yung mga personal belongs ng mga babae, hindi mo maintindihan mga babae, mga kaibigan. Magbabawas ng kilay, dadagdagan ng kilay, hindi mo maintindihan. Tama, yung mga diaper nila, hindi mo, di ba, siyempre, normal yun. Kailangan yun. Magkano natira? 1,000. Tama. Bawasan ng 400. Saan tong 400? Siyempre maglalaba ka, kaibigan. Alangan yung panty mo, side B na lang. Tama. O magkano natira? 600. Tama. Siyempre mag-load ka, unlit text, 100. Magkano natira? 500 sa isang buwan. Siyempre sa kinsinas mo, 250. 30, 250. Ito yung gustong mangyari ng parents mo. Anak, mag-aaral ka na mabuti, papagraduate mo, may sahod kang 250. Kaibigan, mapayak-iyak pa yung parents mo dito pag graduate ka, tama? Nagpapagawa pa yun ng banner yan, congratulations, you are certified, blah, blah, blah. Dahil hindi niya alam ang sahod mo, 250. Masakit yung napakasakit. Huwag kayo masaktan kung kayo empleyado, pinakita ko lang yung formula. Nakita nyo?
O, tanungan tayo. Ano magandang trabaho? Empleyado, katulong? O, sabi nga, katulong. O, tingnan natin ha. O, tingnan mo na lang. Yung katulong ko na lang ha. Ang sahod niya, 4,000. Magkano ang diferensya? 6,000, tama? O, tingnan natin saan ang malaki. Okay, yung empleyado ka, may bawas ba sa tax? Hindi niya kilala si Janet. O, ngayon, nagbabayad ba ng pagkain yung katulong ko? Lahat ng mga magagandang pagkain, niluluto nila pag alis ko. Pag-uwi ko lang, pagbukas ko, saan yung mga pagkain dito? Hindi namin alam, kuya, baka na-misplace mo lang. Makita mo, maganda, napakaganda. Nagbabayad ba ng renta yung katulong ko? Kala ko, aircon ho yung tulugan nila. Ang ganda. Oo. Ngayon, namamasahe yung katulong ko, namili ho sila kung anong sasakyan, Hammer ba, Mercedes-Benz ba. Ngayon, may dumating ako na Ranger kasi gusto ko pampamalingki ko lang. Kasi gusto ko yung pampamalingki ko, yung talagang mga dinadala ko nasa likod lang. Kasi kung sa Hammer ko ilagay, mabaho, tama? Oo, so gusto ko yung mga pamalingki ko sa Ranger, doon lang sa likod. Oo, so ngayon, nagre-Ranger na sila. See? Maganda o napakaganda. O ngayon, nagbibili ba ng personal belongings yung mga katulong ko? Nangunguha lang ngayon sa mga grocery ko, kaibigan. Naglalaba mo yung katulong ko, nako, mas may downy pa yung damit nila kaysa sa amin. Bakit? Sila naman naglalaba, tama? O ito kay kuya, 1 cup sa akin, 3 cup, Kaya mas maamoy yung downy nila kaysa sa akin. Nagpapalod ba yung katulong ko? Nako, nagpapahilod na ho yun sa akin. Libre-libre ho, pasalod. After katapusan, magkaroon sa'yo ng katulong ko, 4,000. Yung empleyado, 500. Anong maganda? Empleyado, katulong. Oh, wow, hindi na kailangan paparalin yung anak mo kasi ang katulong, walang aral-aral yan. Tama, hindi na kailangan mangutang pa. Naku, ano? Anong maganda? Empleyado, katulong. Oh, ipaglaban natin yung karapatan ng mga katulong. Eto, magtatawagan pa yan. Magtatawagan yan sa probinsya. Tingnan mo ito, empleyado, tatawagan, ma. Hindi mo naman ako makapadala dyan ngayon. Bakit short? Ako short. Hindi mo short to 50 to 50. Hindi ka ma-short yan. Tama? Hindi mo na ako magpapadala ngayon. Ito katulong. Magtatawag to sa, sa probinsya, ma. Magpapadala naman ako dyan ngayon ng 4,000. Teka muna, nabili mo na ba yung bahay at lupa dyan sa katabi natin? Yung bahay ng empleyado? Ang hirap. Oh, see? Ngayon, makikita mo sanang masakit. Masakit, oh. Nako, ano? According to Robert Kiyosaki, sabi ni Robert Kiyosaki, kapag ikaw na isang empleyado, para ka na daw isang rat race. Ano yung rat race? Nakakita na ba kayo ng rat? Nakakita na kayo ng race? Rat race yun. Iba dito, ano yun? Pariho lang yun. Kung pupunta kayo sa pit shop, may makakita kayo isang daga, pagulong-gulong dito, tama? Tama. Sige, bilisan natin yung takbo ng daga. Makuha ba niya? Mahabol ba niya? Times 5 ang bilis ng daga. Mahabol ba niya? Times 10 ang bilis ng daga. Mahabol ba niya? Pareho lang dito. 15 katapusan. Walang katapusan. Sabi dito, stable. At dahil sa 16 na mangyari sa'yo? Ano? At dahil sa 16 na mangyari sa'yo? Exactly, retire. Tama? Isipin pag retired ka na, may work ka pa ba? Wala na, may needs ka pa ba? Paano, may wants ka pa ba? Paano yung needs at wants mo, wala ka ng work? Paano? Ang sabi mo, stable ka? Akala ko ba secure ka, stable? Bakit 60 wala ka na? At aking pagkakalampa, ikaw nagsisik din, nahihirapan ka na dito. Bakit? Sabi ng mga tao, may pension yan dong, may pension. Bakit yung pension? Makasustain ba yan sa arthritis mo? Tama? Kasi ako nakikita, pag ikaw nag-60 ka na, taas mo ka nang naglalakad. Maglakad ka, tingin ka ng langit. Bakit bawal ho ang high blood pababa? Tama. O ngayon, nung nag-60 ka, tingnan mo, napapansin mo ba na hihirapan ka ngayon? Napansin mo ba mahirap ka dahil sa 60? Tama. O ngayon, yung mahirap ka, sino sisihin mo ngayon? Sino sisihin mo?
Sino nag-mindset sa'yo? Sino? Parents! Ngayon, buhay pa ba yung parents mo dito? Patay na! Papuntahan mo sa puntod kayo, ha? Tama. Ngayon, dahil alam mo na nahihirapan ka, ipapamana mo na ba ngayon din sa mga anak mo? Yes, kawawa yung mga anak mo, ipamana mo rin dito sa tubiti. Tama. Kaibigan, hindi ko intendyon na saktan ka. Kung ikaw yung empleyado, hindi ko intendyon na saktan ka. Yung katabi mo lang. Ulitin ko, mas mahirapan ka kung 60 ka na. Bakit ho? Tingnan mo, nabawas-bawasan ang opportunity mo mag-apply ng trabaho. Tama? Ito ba malupit? Mahirap pag tumanda kang mahirap. Tama. O tingnan mo, magkakaiba yung dalawa. Pag tumanda kang mayaman, tumanda kang mahirap. Tingnan mo, pag tumanda kang mayaman. At siyempre pag tumanda ka na, palipat-lipat ka na sa mga anak mo. Tama. O siyempre, tatawag-tawag yung mga anak mo. Ate, ba't lang palagi si mama? Ba't hindi mo naman ipasyal lang dito sa bahay? Gusto mo ba kayo lang palagi dyan grocery? Tama ba? Of course, kasi kung siya yung nakatira, doon nakabinta ng grocery. Tama. O ngayon, what if kung tumanda ka mahirap? Ito mangyari sa'yo, ate. Kailan niyo ba kunin ito si mama? Kahapon, nag-basketball ito ng tayo, ngayon nag-volleyball ng higit. Maawa naman kayo sa akin, ate. Reality, gusto mo ba kaibigan pagdating ng 60, ganyan-ganyanin ka? Mahirap kasi kung pangit, tatayo ka. Gusto mo ba maghihirap ka kung tatayo ka? Kung tatayo ka ngayon, kaibigan, maghihirap ka. Gusto mo yun? Hindi naman makaya. Mahihina talaga. Sa sunod, mag-pampers kayo, ha? Para talaga makayaman. Ladies and gentlemen, sino nag-mindset yan? Sino nag-mindset? Parents, sama? Tama. O ngayon, patay na sila dyan. Ma-mindset mo naman yung mga anak mo ngayon. And the same routine. Kaya magtataka ka, bakit ang mga Pilipino talaga, mga kaibigan, sobrang nahihirapan? Bakit yung ibang bansa sobrang yaman? Kaya nakita nyo ba yung Pilipino buwan sa ganta yung bansa ng mga slaves? Tama? Oo, tingnan mo, pag wala namin nakikita ka ba talagang mga Chinese pumupunta dito para mag-apply ng katulong sa mga Pilipino? Wala ho! Tama. Wala ho, tayo pumupunta sa Hong Kong para mag-apply ng katulong. Alam niyo, nagpunta ko sa Hong Kong, gabi ho. Bakit ho? Siyempre, nakadisney ako doon. Lahat, nakakurbata ako, nakatachikis pa. Sabi ng mga Hong Kong, uy, sino pala mga katulong na yun? Ay, makikita mo mga kaibigan, magkakaiba ang discrimination, tama. O question, bakit di makapag-business? Bakit? Exactly, tama, kasi wala daw ang kapital. Kapital ang pag-usapan natin, kapital na ba ang problema? Kapital na ba ang problema? Sinabi ni Ministro kanina, hindi ito problema. Kasi dalawang anggulo yan, posible idea, ang problema mo, pira, tama. Makalagkulang kayo ng idea. Hindi pira ang problema, kaibigan. Kasi pinanganak na tayo, wala na tayong pera, tama. Hoy! Unang nilagay sa atin ng utak, tama? Para magkakaroon ka ng pera, tama? Bakit? Binigyan ka ba ng pera kagad, tapos niligyan ng utak? Yun. Nako mo, kaya kung kaibigan, kung problema mo talaga ang pera, nako, talagang may problema ka talaga. Kasi hindi ito problema eh. Tama. Tingnan nga natin, according to John Paul Getty, sino ito si John Paul Getty? The first billionaire in US, negosyo nito langis. Sabi niya, kung magninegosyo ka, kaibigan, dapat negosyo mo pasok sa tinatawag nating leverage. Ito ngayon, leverage. Ano yung leverage? Pinaparami mong oras mo sa maraming mga tao. Leverage. Kaibigan, ha? Kahit anong sinasabi ni Mr. dito, sinasabi ko, walang kwenta yung pag hindi mo maintindihan. Tama. Bakit ba kasi ito mahip lang dito? Hindi intindihin mo yung leverage. Bakit? Tingnan mo. Parang unawaan mo. O sige, anong pangalan mo, kuya? Pangalan mo? Ano ho?
Parang bumigay ka na yata. Ano ang pangalan mo? Sige, nakakatulog ko sa kaso mo. Sige, sabihin na lang natin. Ate, ano ang pangalan mo, ate? Krisan. Ilang araw, ilang oras ba binigay ang sa Diyos sa iyo sa isang araw? Exactly 24. Pwede ba mag-25? Pwede ba mag-26? Hindi o, 24. Tama o tama? O ngayon, kilala niyo ba si Lucio Tan? Si Go Kong Wei? Si Henry C, kilala niyo? O, ilang oras kaya ang binigay sa Diyos sa kanya sa isang araw? Exactly! Henry C has a minimum hours of 80,000 hours. Tika mo na, bakit magkakaiba dyan dyan? Tao din ba yan? Tao to. Eh bakit magkakaiba? Kasi sa Henry C, ginagamitan niya ng formula ng leverage. Pinaparami niyang oras niya sa maraming mga tao, hindi sisip. Ito na yun. Nako mo? O, tingnan mo, hindi ako bias. Yung pinakita ni Mr. kanina yung sabihin na ito, walang kwenteng pag hindi mo ito maintindihan. O, tingnan natin. 4 lang ang negosyong pagpipilian mo, 4 lang. May small, medium, large, at saka extra large. Para sa leverage. Mamili ka sa 4. May small, medium, large, extra large. Para sa leverage sa business. O, unahin natin yung Excel. Tingnan mo kapatid, kung hindi ka pa member ngayon, dito ka mag-member. O, kung maunawaan mo, tingnan mo okay, extra large tayo. Magkanong kapital nito? 30 million. 30 million. Anong negosyo to? Chowking, Greenwich, McDonald's, Jollibee. Mayroon kayo nito? Oh, hallelujah. Kalimutan natin. Dito tayo, sa large tayo. O, magkano to? 2 million patas mo to. Chick boy, Mang Inasal, mayroon kayo nito? O, kalimutan natin. Dito tayo sa medium. Baka magkasalbong tayo dito. 300,000 patas mo to. Master Shumay, Shumay King, Shumay Master. Mayroon kayo nito? O, kalimutan natin. Small tayo. Sana lang. Small. Magkano? 80 mil. Anong negosyo to? Buko juice. Diyos ko daw. Diyos ko po. Hallelujah. O, mayroon kang 80 mil. O, ngayon, ano yung negosyo mo? Kaya nga, kung tinto ka na sa ginagawa mong tupipti, bakit wala kang idea? Ano yung palabas mong business? Tama. At ako naniwala sa age mong 60, ano maisip mong negosyo? Siyempre, ito yun. Sari-sari store. Tama. Eh, siyempre, sarap mo mayroong 7-Eleven, mayroong convenience, mayroong Save More. Ano mangyari nito? Sira-sira na. Tama. Sige, sabihin na lang natin, ano yung negosyo mo ngayon, iho, ngay pasok mo dito, ano? O kaya nga, wala kang choice. Dito na sa mga kano to, CB980. Oo. Dito yung mga ano yung mga sinasabi namin dito? Bakit CB980? Wala na bro, 80 mil yung kasunod ng 80, edi extra small. CB980, tama? May nagtanong sa akin, sabi niya, Mr. Agaraw, hindi lahat nag-networking yun naman. Ang tapang. Sabi ko, totoo ka. Bakit? Lahat ng nag-business dito yung mayaman? Lahat dito naging successful? Lahat ba dito nagiging multi-billionaire? Hindi o. Ang dami na pakamatay dito dahil bankrupt, tama? Tama. Ang dami naglayas. Nagpunta sa abroad pa hindi na makita, hindi masingil. Tama. Dahil wala pa, dami na pakamatay nito bro. Tama? Nagbaril, tama? Wala pa ako nakikita, sabi na nito, napakamatay. Pare, ikaw nang balas mga anak ko ha. Bakit? Wala akong recruit pare. Ang hirap Tama. Mas lalo na to. Lahat ba nag-aral, nakagraduate? Lahat ba nakagraduate, nakapagpasa sa board? Lahat ba nakapasa sa board, nakapagtatrabaho? Lahat ba nagtatrabaho yung mayaman? Mas malala nga to. Sabi mga tao, maganda yan sa mga magaling mo salita. Bakit? Tinan mo naging batya, tinan mo. Siya ba nagsalita? Siya ba? O hindi naman pala tama? Wala pang maraming magaling. Dami mga magaling dito, tama? Popol mo lang dyan, tama? Pumalakpak ka lang pag pumasok. Yes, tama? Maganda. Mga kaibigan, ulitin ko sa inyo, hindi namin kayo na-hype. Bahay ba kasi dito, talagang tudubigay.
Yes, sige Jun, mag-member na ako. Totoo yan. Sige ito, last na. Tingnan nyo lang. Posible na hype mo na yan dito, ha? Okay lang yun. Parang hype na hype ka. Pero alam ko, pag uwi nyo sa bahay nyo ngayon, babalik ka sa dati mong? Ano to? Mindset. Exactly. Tama. Babalik ka dito. Bakit? Sinuwayan yung bahay. Almost 30 years ka dyan nakatira. Dito, 2 oras lang. Hindi naman kaya kayong baliktarin kagad yung utak nyo kaibigan. Bakit 2 oras ka lang dito sa inuwian mong bahay, 20 years kayo nakatira, posible balik ka sa magiging negative. Tama. Tama ba ito? Nang tayo, may positive at mayroong? O saan marami? Positive, negative? Negative. Pagbaba mo dyan, katanungan ka sa gagaling. Yan ako sa main floor. Nako, nagpapaluko ka na naman. Galing kami dyan. Tingnan mo kami, safe na safe. Tambay, hindi nawawalan, hindi nagkakaroon. Maniwala ka ba? Posible hindi, tama. Papakul mo sa bahay, posible maniwala ka, bakit? Pagpasok mo, sabi gutom na gutom ka ngayon, akala mo pakakainin ka, hindi na pala. Tama, pagbukas mo ng refrigerator, punong-puno ng tubig, isara mo. Pag sara mo, punong-puno ng disconnection later, alis ka dyan, tama? Kasi babalik ka sa dati mong mindset ang magiging negative. Tama. Sige nga, tanongin tayo, sino ang mga negative dito? Taas ang kamay. Uy, si Zero, sana, tama? Sino ang mga positibo dito? Taas ang kamay. Tingnan mo. Bakit? Ano pala ugali ng mga negatibo? At ang mga tao ito yung mga tao may emosyon na tampon makwenta. Ugaling mahirap to. Totoo yan. Subukan mo, hindi mo lang ito ma-text, hindi ito ma-replyan, magtampon na. Tama. Ito naman napaka-practical. Bakit ugali nito? Inisip lagi pagnegosyo, kumita ng pera at magunlad. Ito naman, problema ng mga may problema, pinoproblema. Hindi nila pinoproblema, tama? Nakakita ng mongguloid sa kapitbahay, mongguloid, Hindi naman sa kanila yun. Pero pinoproblema. Tama. Ito, sobrang taas ng loob. Devil yun millions para lang magkakaroon ng business. Tama ba to? After maglolon, malologe ba? Malologe, maglolon ulit? Maglolon, malologe naman? Malologe, maglolon? Maglolon, malologe? Malologe, maglolon? Maglolon, malologe? Maglolon, malologe? Kaya nagkakaroon ng skills. Kasi walang kadala-dala. Ito, sobrang baba ng loob. Kahit kumain ka ng apple nito, hindi ito maglabas ng pera. Bakit? Katwiran nito, safe sila. Katwiran na safe sila. Hindi nawawalan, hindi nakakaroon, safe. Tama. Tabla. Ang kaya ipalabas nito, simple ito nangutang yan. Ang kaya utang nito para sa kanilang needs. Kasi needs ba naubos? Kuryente naubos? Napapangutang. Siyempre naman, maputulan ka ng kwenta doon, kukunin yun sa Meralco kung hindi ka mangungutang. Tama. Pag-usapan ka ng buong barangay, naku, nagkukuk pa mga yan. Saan kumukuha ng kuryente yan? Tama? Ito, renta ng bahay, napapangutang? Siyempre naman, paalisin ka dyan, hindi ka magpangutang. Tama. Tuition po ng anak mo, napapangutang? Tama. Hindi makagraduate yan, hindi mo utangin yan, tama? Ito malapit, first birthday at saka 7th birthday ng anak mo, napapangutang? Naman! May magsusuklat pa sa'yo dito, Mari, nag-iisang anak mo yan, titipirin mo pa? Nangutang ka naman, 20 mil. Sino pinakain mo, mga kapitbahay mo lang? Kayo nagsabi nun. Totoo naman, tama? Minsan, nalaitin mo yung mga pagkain mo, tama. Hindi mo alam? Habang kumakain sa lalating pagkain mo, Mari, nakita ka bang hotdog sa spaghetti? Mari, wala yata, puro sibuyas yata ito, Mari, Tama. Ito ba malapit, Mari, atik mo na yung iced tea dun sa lamisa? Nga, Mari, parang mas matapang pa yung chlorine dun sa labador. Nilayat yung pagkain mo, bro. Ngayon, pagkatapos ng dahan, sinong pagod? Ikaw, sinong pawis? Ikaw, sinong may utang? Ikaw! Ang sabi mo, ay, salamat nakaraos. Kung nakaraos, may utang ka. Tawa ka na. Nagsisisi ka ba nung hindi? Tama. Ang malapit niya, next month may kurente ulit. Tama?
Next month, may tuition fee ulit. Next month, may renta ulit. Next year, may birthday ulit. Kaya sa loob ng 25 years, baon ka sa utang. Kaya sabi mo, Lord, ba't ako nagkaganito? Nagtaka ka pa? Kaibigan, biktima rin ako sa ganyan. Bakit ho? Imagine ho, nung bata pa ako, ang mindset ng parents sa akin, anak, mahirap man tayo, kailangan magtipid. Tama. Sinabi ba sa inyo yan? Oo! Sobrang hirap po namin. Totoo yun. Imagine mo naman, sa sobrang tipid namin, sabi ng aking mga magulang, anak, eto uniform mo, siyempre uniform ko, first year high school. So excited ka, tama? Uniform hanggang dito. So yung mga sa akin to, bakit kuya to, hindi sa iyo hanggang 4th year yan. First year, second year, third year, fourth year, sakto! Sapatos ang haba, mas sa akin to. Saksakan ng maraming medyas yan, kasya yan. Imagine mo may mga tipong ganyan, siyempre first day of high school, tama? First day high. Siyempre pagdating mo dun, palabasan ng mga pencil case, etc. Ang iba makikita mo, sobrang ganda. Ang sa'yo, disipler, napakaluma pa, pinagmanahan pa, tama? Siyempre pag uwi mo, tatanong, ma, sana mama, pilan naman ako ng mga magagandang pencil case naman. Ang sabi ng magulang ko, anak, tayo ay mahirap lang, kaya wag na wag kang makipagsabayan sa mga kaklase mo dahil ang mga magulang ng mga kaklase mo ay mga mayayaman. Tayo, mahirap lang. Yung pagsabi mahirap, tayo mahirap lang. Maniwala ka hindi? Maniwala, parents mo yan, parents mo. Nala ko ano? Kaya tignan mo, yung anak mo, batang-bata pa, sinabihan mo, anak, mahirap lang tayo na makatatak sa utak nila. Mahirap tayo. Tama. Nak, huwag kang magpunta sa birthday. Bakit maraming tao? Saan ka makikita ng birthday? Walang tao. Nak, may birthday. Walang tao. Tara, doon tayo. At ano mga anak mo? Pag lumaki, burong yan. Parang burong. Pag tawagin mo, anak ko yung Mari, oh. Imagine, ha? Tawagin mo si Junior. Burong talaga, no? Bakit hindi sanay makipag-usap ng tao, kaibigan? O tingnan mo, ang layo ng bahay namin from the city kasi 10 kilometers away yun. Back and forth yun, so 20 kilometers away. Lalakarin na namin yan. Siyempre alas 7, alas 6 pa maglakad na kami. Pagdating mo alas 7, siyempre pag-aaral ka agad. Matapos kami alas 5, pag-uwi kami alas 6. Alam naman ang tayo siya talaga galing kami sa school, tatanungin ka kasi ginubayan ka. Tama. Saan ka galing? Alam mo galing sa school, tama? Isasagot ka sa school, oh. Aba, sumasagot ka na, ha? Sumasagot ka na! Wala na sakit, oh! Ano nakatras ka? Anong ginawa mo sa school? Hindi ka na sumasagot, baka masambal ka ulit, tama? Tama! Ba't hindi ka sumasagot? Nagda-drugs ka? Eh, siyempre, umatras ka na! Tama na, oh! Halika! Hindi ba ako tapos? Halika! Tapos hindi lalapit ka, tama? Abay, lalaban ka? Wala kang lusot, kaibigan. Sino nag-mindset yan? Parents! Question. Pagdating ng papa ko, subang lasing yung papa ko, anak. Dahil grounded ka. Di ba, pag mga grounded kasi, mga kaibigan, pag may kasalanan ka, grounded ka. Tama. Sa mayaman yung mga grounded, walang laptop, walang iPhone, walang TV, tama? Sa mga hirap, ibang grounded. Mamili ka, nak. 110 o 220. Kaya lumaki akong baog. Imagine. Sabi ng parang, anak, hanapin mo yung chinilas ko. Pag hindi mo makikita mo. Hanggang ngayon, hindi ko ba nakita ko talaga. Sabay ba na itong mama ko? Sige, anak, magabulan kayo sa labas. Huwag ka lang tatakbo, ha? Simula nun, wala na ako ng points. Saan na ako magtakbuhan, walang takbuhan. Ang hirap, no? Kaibigan, bata pa lang ako niyan, namamindset na ako dahil sa parents. Hayaan mo ba yung dati mong ginagawa, gagawin pa rin yung anak mo ngayon? Mahirap na. Napakahirap. Ito na yung latest. Tama o tama? Kung nakikita mo, kaibigan, hindi kayo na hype, na talagang papasok kayo dito, pero wala na kayong choice. Tama. Tapos na ako.
Napakadali ko lang naman, pero dahil minsan na ako dito, kasi ako'y uuwi na, mayroon akong bibitawan na salita. Okay lang ba? Kasi alam mo, sa dami ng sinasabi ko kaibigan, wala kami intindihan. Tama? Ang galing ni Mister, ang galing ni Jun Nagaral, maintindihan mo. Wala, saan ka galing sa gutom-gutom? Grabe. Tama. O ngayon, mayroon akong kunting kwento. Okay lang ba kwento ko? Dito sa kwento talagang, dito mo maintindihan, maunawaan mo ako. Maintindihan mo? Okay, ito yon. Bago kayo uuwi sa uuwian yung bahay, may malaking bahay? May bahay? Ako na kayong bahay, magpakabahay kayo, ha? Isipin mo muna ako, naku, si Jun Agaraw. Naisip ko naman pala. Bago ka papasok, bago mo, talaga ito yung doorknob ng bahay mo, bago mo i-open yan, isipin mo muna ako, si Jun Agaraw. Naku, bakit ho? Atras ka muna ng 10 step backward. 10 step lang, atras ka. Yung bahay mo, atras ka 10 step. Parang ganito lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Wala naman Titanic nun, tama? Siyempre. Pwede yung bahay mo, ang bahay mo kahay, katabi lang ng highway, kung 10 step backward highway na, hayaan mo magbanggaan yung mga sasakyan. E muntanti, nakita mo yung bahay mo, tama? Malapit na ako matapos. Malapit, maihi ka na ba? Hayaan mo na. Papayag ka bang titingnan ka ng maraming mga tao? Nakakahiya yun. Kung ito yung bahay mo, ganito yung posisyon mo, kapatid, tubigan, ganito yung posisyon mo. Huwag ka munang aalis. Nakita mo ba yung posisyon ko, kaibigan? Ang ganda, no? Talaga. Ano mo, aalis kayo, maghihirap habang buhay talaga. Isusumpa ko yan hanggang 10th generation yan. Huwag din, bahay mo. Hindi itsura mo. Hindi itsura mo. Tingnan mo bahay mo ngayon. Tingnan mo itaas, pababa. Pababa, itaas. Itaas, pababa. Pababa, itaas. Tingnan mo ang bubong kung punong-puno na ba ng gulong. At ito, itanong mo sa sarili mo, ito ba ang pinangarap kong bahay? Huwag kang tumawa, bahay mo yan. Tanong mo sa sarili mo, ito ba ang pinangarap kong bahay? Pagkatapos yan, pumasok ka. Huwag ka na bahay mo yan, pumasok ka. Pagpasok mo, siyempre, ang oras alas 4. Busy sa telenovela. Tama. Lahat nakatutok sa television. Pagpasok mo, huwag kang pumasok agad sa loob. Diyan ka lang muna sa may pultahan. Titingnan mo naman ang loob ng bahay. Kaibigan ko, may mga titingin sila, hayaan mo sila. Bakit hindi nila alam ang iyong ginagawa? Alam ko ang isipin nila. Tingnan mo ngayon ang loob ng bahay mo. Ito yung sasabihin mo. Ito ba ang pinangarap ng bahay? Alis ka dyan, baka mabugbog ka. Andyan yung papa mo. Punta ka sa kusina. Pagbukas mo, walang pagkain. Gutom na gutom ka. Alis ka dyan. Hanapin yung mga anak mo. Pagpasok mo sa kwarto, tulog. Wala pang punas. Tulo ang laway. Ito ngayon, ang itatanong mo sa mga anak mo. Ito na ba ang aking mga anak? 2 lang, 5 na. Joke lang. Ito yung tama. Ito yung tama. Ito ba ang pinapangako ko sa aking mga anak? Huwag mong gisingin. Hanapan ka ng pagkain yan. Hanapin mo ang asawa mo. Hanapin mo ang asawa mo. Bakit? Sa oras na yun, nagsa-sideline, naglalaba. Nag-PMA, pedicure, manicure, alot. Habang naglalaba yung asawa mo, tingnan mo. Huwag mong tawagin, tingnan mo lang at ganito ang itsura mo. Teka mo na, nakabidyo ba ito rin? Nakabidyo ba? Habang tinitingnan yung asawa mo, ito ang itanong mo sa sarili, ito na ba ang aking asawa? Malayo pa ang baho na. Yeah. Joke lang.
Joke lang. Ito, ito ang tamang tanong. Ito ba ang pinapangako ko sa aking asawa? Kaibigan, kapatid, kamag-anak. Kung ang lahat ng mga katanungan na yan, kung ang sagot mo ay, oo. Yun na yun. Yun na yun. Lahat ng mga senaryo. Balikan natin yung senaryo. Gisingin yung mga anak mo. Hoy, hoy. Shh. Hoy. Shh. Hoy, gising. Gising. Nakain na kayo, wala pa. Ngayon sabay tayo. Email? Excel, email. Excel, libre na to, Kaibigan, kung ang lahat ng katanungan na yan, kung ang sagot mo ay hindi ka pa kontento sa nangyari sa buhay mo ngayon, kaibigan, balikan mo yung mga taong nag-invite sa'yo. Balikan mo kami. Uupo ka ulit dito. Bakit? Sasamahan ka namin hanggang sa dulo ng walang hanggang magpakailanman. Till death do us part, please be careful with my heart, ikaw lamang. Tayo naman sa kasigina ka rin. Magbawa kayong lahat. To God be all the glory. Love you all guys. Thank you.